pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po sa kanilang lahat at mapagpalang bagong taon. Finally, tayo po'y nakatawid sa 2020. No? At kala po natin hindi matatapos ang 2020 pero ngayon po is January 2, 2021. Nakalusot pa din tayo. Ano? At alam po natin na marami po pa rin tayong hinaharap ngayon sa taong 2021. But we will face it with encouragement that comes from the Lord. At syempre, sama-sama po tayong magtutulungan sa gawain ito. Ikaw ay nakikinig ngayon sa programang Ehemplo over FEBC Radio. At ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew. Nako, talaga naman. Siguro po yung iba sa inyo medyo puyat-puyat pa at medyo humahabol pa sa puyat. At tayo po'y bumabati rin ng mapagpalang bagong taon sa lahat po ng nakikinig sa atin. Siyempre, unang-una na sa Metro Manila over 702 DZAS. Nako, Happy New Year! Sa Bacolod over 1233 DYVS. Maayong adlaw sa inyong tanan. At South Cotabato over 1062 DXKI. Sa Santiago Isabela 1143 DZMR. Naimbag nga adlaw, naimbag nga taon sa inyong lahat. At sa Cagayan de Oro over 103.3 FM, the New J Radio. Thank you for joining us today. And siyempre sa Quezon, Palawan sa 106.3 DZRK Radio Kapit Bisig. And siyempre for all of you who are listening online through the internet, through our website sa febc.ph at gayon din sa 702 DZAS FEBC Radio TV on Facebook Live. Thank you so much for joining us. And many of you are also possibly listening to us on stream, yung ating FEBC-PH stream, our mobile app for everybody to be able to hear. And yun ding tumutunghay naman sa atin pag pinopost natin ito sa ating YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV channel. Ngayon po, dito po sa Ehemplo, maganda po itong ating mapag-uusapan dahil lang po natin nung kasagsagan ng COVID-19 ng 2020, alam po natin na talaga pong ang humaharap dyan ay ang ating mga frontliners. And sabi nga po natin, ito kwentong buhay na kung saan-saan iba't ibang mga profesyon. Pinagdaanan po natin yan through the whole year in the areas of education, in the areas of family life, media, entertainment. And right now, we have a professional that's going to be with us. Ang tawag po sa kanya ay Bayaning Nurse. Yan po ang ating Bayaning Nurse of 2020, si Mary Lorraine Pingol. Registered nurse. Siya po ang ating ehemplo for this new year. She studied the Bachelor of Science in Nursing cum laude sa Far Eastern University. At si Mary Lorraine became viral sa social media nung tumulong po siya sa isang babaeng ipinanganak sa isang kalye dyan sa Makati. Nakita po yan sa video. At her act na-recognize po ng Philippine Nursing Association and honored Lorraine as Bayaning Nurse for exemplary bravery, professionalism, caring, and integrity beyond the call of duty. No? At mamaya po malalaman natin yung kanyang mga pinagdadaanan din. No? Apart from that award from the Philippine Nurses Association, siya rin po ay na-recognize ng DAISY Award 2020. Yung pong DAISY is Diseases,
Attacking the Immune System Foundation or DAISY Foundation. They also recognize her work. Now, ito po yung sinasabi kong pinagdadaanan niya. In 2013, si Nurse Lorraine ay na-diagnose po ng with leukemia, na kaya po siya huminto. Yun po yung kasama ng kwento niya. Kaya nga daw siya, sabi niya, nung hinarap niya yung misis na nanganak, ay parang medyo naalangan daw siya kasi she was out of practice. But nandoon po at siya po pa rin ay tumulong. So siya po ay nagtatrabaho sa Medicard Philippines as the company nurse. At siya po ang ating makakakwentuhan ngayon. Kaya wag po kayong aalis. Nako, magandang kwentuhan po to on this wonderful new year dito sa ating palatuntunang Ehemplo. Ang nanay ko, doktor. Si tatay ay nagtatrabaho bilang pulis. Ang ina ko ay sa home pharmacist. Akong amay, usa ka nurse. Maraming salamat po sa inyong lahat. Araw-araw nilang nilalagay ang kanilang buhay sa peligro. Sa ngalan ng serbisyo, hindi lang para sa mga mahal nila sa buhay, kundi para sa ating lahat. Kaya't sa ating mga Filipino frontliners, maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Makinig sa 10,000 Reasons and More, mga awitin at refleksyon sa kabutihan ng Panginoon. 10,000 reasons to say I love you. 10,000 reasons to show that you care. 10,000 reasons to thank your spouse. 10,000 reasons to hug your child. 10,000 reasons to affirm your friend. Most of all, 10,000 reasons to praise God for all that He has given you today. As you start your day right, here are 10,000 reasons and more to be a blessing to someone today. 10,000 reasons and more. Linggo, alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng gabi. Dito yan sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. So magandang araw po muli sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, at ito nga po ang ating palatuntunang Ehemplo. At kasama po natin ang ating Ehemplo sa araw na ito. Isang bagong taon na sumasalubong po sa atin ang ating bayaning nurse na si Mary Lorraine Pingol. Kaya't siguro pabatiin po natin siya. Lorraine, Lorraine, magandang araw sa iyo. So, hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Salamat po sa pag-imbita sa akin sa inyong show ngayon. Oo, at siguro magandang i-explain sa ating mga tagapakinig na hindi ka makapag-alis ng mask mo kasi nga nandiyan ka sa loob ng clinic ngayon. So we do appreciate it. Maglalagay kami ng magandang picture mo doon sa simula para makita nila. Siguro, Lorraine, simulan ko, kasi alam ng mga tao na last year,
ay nagkaroon nga ng isang viral video nung kasagsagan nga nitong ating COVID-19 pandemic na mayroon kang natulungan na isang babae na nanganak sa street, no? Pero before we go there, gusto ko munang bigyan ng background. Sino ba si Mary Lorraine Pingol? Ano ba apart from the fact na ikay nagtapos ng nursing sa Far Eastern University, ito bang pagsisimula mo into the area of nursing? Ano ba to? Galing ba to sa pamilya? Ikaw ba ang nagdesisyon? What were the conditions para ikaw ay pumasok sa larangan ng nursing? Okay, so to be honest, nung nag-graduate po ako ng high school, hindi ko po alam kung ano yung gusto kong gawin. Hindi ko po alam kung anong course yung gusto ko. And I was thinking about taking mass communication or journalism because when I was in high school, I used to be a writer dun sa school publication namin. But then, naisip ko, may pera kaya dito. Parang ganon. Siyempre, if I will work, gusto ko yung kikita po ako at makakaipon. So, na-realize ko, nursing in demand po siya nung time na iyon. So, sabi ko, mag-nursing na lang ako para makapag-kumita ako at makapag-ipon. That's why I took nursing. But then, nung nag-aaral na po ako sa university, no, during my 4 years, I learned to love nursing. So, nagustuhan ko na siya. So, it's not because dahil kikita ako dito, hindi. Nagustuhan ko po yung ginagawa ng isang nurse, no? Although student pa lang ako noon, pero syempre sinasabak po kami sa OJT sa hospital. So parang we're acting already as, as a professional nurse being guided by our clinical instructors. Yung bang sa area ng family mo, mayroon bang nasa medical profession? What is the background of your parents? Okay, so my father was a policeman and my mother works as an employee at SSS, Social Security System. So wala pong medical professional sa aming pamilya. Ako lang po. Pero sa mga kamag-anak meron naman po. Meron po akong yung pinsan po ng mama ko, isa po siyang doktor. Yung kapatid po ni mama, tita ko rin, isa po siyang nurse. And then marami pong nurses actually sa mga kamag-anak. Pero sa immediate family ko, wala pong medical professional. Ngayon, kasi sinabi mo nga na basically, okay, so you looked for a job that would be good paying and sabi mo, okay, I'll take nursing, and then nung estudyante ka, you learned to love nursing. What about nursing did you learn to love? Kasi dahil humaharap ka na dun sa mga tao, kailan yung kailan yung aha moment na alam mo, gusto ko na to talagang gawin. Hindi na lang to for the reasons of having a paying job, but rather gusto ko na talaga tong gawin. When did that happen? Okay, so starting second year, when I was in second year college, hindi pa po ako nagjo-duty noon, pero we are taking anatomy and physiology subject and other medical subjects as well, no? We started taking those subjects. So nag-enjoy po ako na aralin yung mga subjects na iyon about the human body, about different diseases and how to take care of your body, yung ganon. And then third year po, nag-start na po kaming mag-duty sa hospital. So yung napag-aaralan ko po doon sa mga subjects na na-enjoy ko, na-i-apply ko na siya sa hospital, and meron na po akong interaction with patients. So I really appreciate it na yung mga pasyente ay na-appreciate po nila yung service ko sa kanila bilang student nurse nung time na iyon. And actually there was one patient na until now, kaibigan ko po sila. Yung family niya at siya. So minsan, pag may okasyon po sa kanila, iniimbita nila ako sa kanila, no? Until now. So, nakapag-establish po ako ng relationship with my patients. Actually, para siyang mahirap na masarap, no? Na as much as possible in terms of a professional relationship, yung you do not want to be yung magkaroon ng parang personal relationship sa kanila, but the nature of your work kasi na tinutulungan mo sila, pati ikaw nahuhulog din yung loob mo na tulungan at makitang
umigi yung kalagayan nila. Yung bang ganong aspeto ng work, paano yun nagkakaroon ng impact sa iyo? Kasi I'm very sure hindi lang itong pamilya na ito, marami pa iba na eventually patient na naging kaibigan na rin. Opo. So, ano ba, masaya po ako, nakakataba po ng puso na nagustuhan nila ako bilang isang nurse na nag-alaga sa kanila. Okay, so parang it gives me an impression na, I was a good nurse. I wasn't a bad nurse. I provided good nursing care. So syempre, it motivates me more to improve pa po, no, as a nurse. Mm-hmm. Now, nung nag-graduate ka ba ay dumiretso ka na sa isang where did you start working for a hospital already? Well, nag-graduate po ako 2011 and I passed the board exam din on the same year. So nung nag-graduate akong iyon, 'di ba noon nakala ko po good paying job ang nursing kasi it was in demand. And then nung nag-graduate ako, namulat po ako sa reality na ay dito sa Pilipinas pala nagvo-volunteer ang mga nurses. Trainee sila sa hospital without pay, right? Wow. So, opo. Noong nag-aaral ako and before ako pumasok ng university, hindi ko po alam iyon. Mm-hmm. And then nung nag-graduate ako, doon ko po nalaman na ganun pala ang sitwasyon ng mga nurses dito sa Pilipinas. Actually, ang situation is, there is a big demand for Filipino nurses abroad at maganda yung touring nila sa mga Filipino nurses. Kaya lang dito naman sa Pilipinas, dahil nga sa sobrang dami, to the point na I think yung iba pang nurses parang have to pay a particular fee para sila ay makapasok sa gawain. Totoo ba yun? Yeah, so because of that, nag-call center muna po ako noong 2011, no? For 6 months, I worked in a call center. Permanent graveyard shift po ako noon. Okay. So, pero nag-resign din po ako because lagi nga pong puyat, parang hindi po ako masaya sa trabaho dahil na-compromise po yung kalusugan ko dahil kulang sa tulog. And then after that, into year 2012, sinubukan ko pong maging trainee sa isang hospital sa Tarlac. So I was a trainee, wala pong bayad iyon. That was my first hospital experience, 2012 po. And then 2013, eto na, I was diagnosed with a type of leukemia in year 20. Dun sa ganong situation, the fact that you're just starting with your profession, and I would presume that you were still in your 20s at the time, no? Maybe early 20s na nangyari yon. Tapos masabing ikaw ay mayroong certain what do you call that, category of leukemia. Ano ang ginawa sa isang Lorraine nung nabalitaan mo yun? Well, natakot po ako kasi knowing it's leukemia, it's a cancer, it's a kind of cancer of the blood and the bone marrow. So natakot po ako para sa sarili ko. Syempre gusto ko pong humaba pa yung buhay ko at magawa pa yung mga gusto kong gawin, no? But then ang naging impact po sa akin, so I got frustrated and then natakot po ako na lumala yung sakit ko or magkasakit ulit kasi bilang merong leukemia, mababa pong immune system ko. That is why I decided na hindi na muna po magtrabaho as a nurse. That was the turning point, no? That was the major turning point in your life. Particularly sa hospital setting, no? Especially doon dahil syempre as a nurse, ma-expose po tayo sa different kinds of infections, 'di ba? And I might acquire those. That's right. Okay. So saan ka tumuloy from that situation? Nag-switch po ako into teaching. Nagturo po ako ng mga English lessons. Usually English po sa mga Korean students. Kasi sa Angeles, Pampanga, marami pong mga Koreano doon.
So, nagturo po ako ng English and nagturo din po ako ng caregiving lecturer po Wow. ako. So talagang well, at least yung caregiving is somewhat very related, close to yes. nursing because there is really bedside care sa nursing curriculum eh. So pwede yun. Although yung English teaching naman, I mean, kung nakakapagturo ka naman ng English, then that's good. But it really really diverted you from the main profession of nursing. Now, during that time, how were you managing as far as your leukemia was concerned? Well, I was taking my medical medications po, no, maintenance. Until now naman po 'yon. Sabi po ng hematologist ko, I have to take this maintenance meds for the rest of my life to control the leukemia from advancing. Kasi nasa initial phase po ako. Okay. So far naman it is under control and I'm feeling fine po. May times lang po na yung parang nasusuka po ako. I think it's a side effect of the meds. Pero at least naman po, but so far I'm doing fine. At least isang magandang nakita natin dito sa pag-uusap natin at para dun sa mga nakikinig sa atin, it's always good to have a early detection of certain cancers, kasi at least na ma-manage ka agad. And as I look at you through the screen, you do look healthy and we thank God for that. And I'm practicing healthy lifestyle rin po, no? Dapat. Food, exercising at matulog ng tama. Now, as I was reading your background at I went through the Daisy Foundation website, tinignan ko yung citation sa iyo and your story. Napansin ko dun sa yung storya ay maraming pagkakataon na nandoon ang pagpapasalamat sa Panginoon. Ano ba ang relationship niyan ng iyong pinagdadaanan ngayon sa iyong spiritual condition? Well, ako po hindi naman po ako yung religious person. Okay, actually I do not go to church eh. I don't always read the Bible. I'm just being honest, no? Pero I pray every day. Ever since naman nagdarasal po talaga ako. Kasi ang sa akin po, kahit nasaan ako, kahit wala man ako sa simbahan, no? Anytime, anywhere, maririnig ng Diyos yung prayers ko. Okay, so yun po yung aking belief. That's why pero nakita ko nga na nandoon yung acknowledgement dun sa iyong statement na nagpapasalamat ka dun sa opportunities na binigay sa iyo ng Panginoon. As a matter of fact, sabi mo nga na sana makabalik ka at least in the mainstream of nursing, di ba? Yes, that's true. Kasi I did many jobs before not related to nursing. And then as time went by, na-realize ko parang out of track po ako. I wanted to go back to the nursing field kasi yun po yung tinapos ko and kumbaga parang syempre siguro dahil nung college days ay nagtapos din naman po tayo with flying colors. So parang cum laude. Opo. So sa sarili ko parang yung career ko is walang direction. Okay, that's why I pray to God na Lord, please give me a way to go back to the nursing profession gradually without compromising my health. Okay? So, kaya last year, nung 2016, nakita ko po sa internet, nag-hire po ang Japan ng nurses and caregivers. Okay? But then kasi wala akong masyadong hospital experience, so caregiver position po yung in-applyan ko. Although caregiver pong position, it is still related to nursing. So may apply ko pa rin yung pinag-aralan ko. Pero so that's how I went back to the field po, And then last year, when I came back to the Philippines, nakita ko hiring ang Medicard ng company nurse. Subukan ko nga ito. Although company nurse ako, at least at the end of the day, I'm still a nurse. Parang ganun. Kasi ang nursing marami namang fields. And hindi ka as exposed to the hospital conditions. Lalong-lalo na
nung kasagsagan nitong COVID pandemic, ano? So lalo pang kailangan na ng extra na pag-iingat. So kasi before we go into a break, simulan ko na dun sa situation where a video was taken of you helping the barangay people because yung isang babae ay nanganak sa roadside, no? At tumulong ka, sabi mo nga parang medyo may kinakalawang yung iyong nursing capability, but you actually helped out. So ano ang nangyari nung nakita mo yung video na yun that started moving out? Nagulat po ako. Kasi nung araw pong iyon, I wasn't really expecting anything. Nagmamadali nga po ako na pumasok sa trabaho dahil late na po ako. When people called me na may nanganak na homeless woman sa gilid ng kalsada, baby out na po nang nadatnan ng barangay. But then the placenta is still inside and the cord is not yet cut. So the barangay people didn't know what to do. And then they saw a nurse passing by and that's me. So, okay, I was really scared at that time. But then sabi ko, isa naman akong nurse, sabi ko sa sarili ko, pinag-aralan ko ito many years ago. So, gawin ko na lang para makatulong, okay? And nagpray po ako sa Diyos na sana ay walang mangyaring masama sa mag-ina. And thankfully talaga, wala pong nangyaring masama, ano? Tapos nung lumabas po yung news, nagulat po ako bakit nasa news. Iniisip ko nga, may reporter ba nung oras na iyon? Parang wala naman. Parang ganon. Yun po pala, yung mga dumadaan, binibidyohan po ako. At pinost sa internet. The power of social media. Kaya nakita po ng media at pinalita. Ganun po nagsimula iyon. Now, because of that, then nagkaroon na ng sunod-sunod na mga recognitions, and that's what we're going to be talking about. So, kung mamarapatin mo, Lorraine, we're just going to take a quick break and then tayo ay magbabalik sa kwentuhan natin. Ha? Nako, maganda po itong kwentuhan natin ngayon at kasama po natin ay si Mary Rose Piñol at siya Pingol at siya po ay ang ating bayaning nurse dito sa ating palatuntunang ehemplo. Magbabalik po tayo. Minamahal ko ang bayan ko kahit tawanan ng buong mundo. Taas mo o pagsayan mo, pakita mo'y kay Pilipino. Iwagay-way mo ang bandila na tatlong bituin sa ilalim ng araw. Upang makaiwas sa COVID-19, di na po kailangang lumabas para pumunta sa bangko. Maaaring ipadala ang inyong love gift para sa FEBC Ministry sa pamamagitan ng online donation. Bisitahin lamang ang FEBC website, donatenow.febc.ph. Para sa mga nais mag-online banking, narito ang mga account numbers ng FEBC Philippines. BPI Current Account Number 2431-009393. BDO Savings Account Number 0041503667783. At Metrobank Current Account Number 631-7631-055598. Para sa dagdag na impormasyon, maaaring mag-text sa 0947-333-5605 or 0927-778-6909. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa gawain ng Panginoon. Dahil dito, patuloy nating maihahatid ang tamang impormasyon at mensahe ng pag-asang matatagpuan kay Hesukristo, lalo na sa mga panahong tulad nito. We are MobiMates. We are MobiMates. We are MobiMates. Mobilizing many more towards a deeper involvement in God's heart for the nations. MobiMates, Sabado alas 10:30 hanggang alas 11 ng gabi sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ito ang 702 DZAS. 702
DZAS. Agapay ng sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Tayo po'y nagbabalik ngayon sa ating palatuntunang ehemplo. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, at ang ating ehemplo po sa araw na ito ay ang ating bayaning nurse na si Mary Lorraine Pingol. At Lorraine, so sabi ko nga kanina nung tayo'y bago mag-break, sabi ko ay let's talk about what happened after, no? So lumabas yung viral video na ikay tumutulong, and saan nagsimula ngayon yung or siguro sino yung unang nagbigay ng pahiwatig that they would like to recognize you with the Philippine Nursing Association, and then eventually itong DAISY, and if I'm not mistaken, itong DAISY Foundation is based in the US, am I right? Opo. Oo. So, paano nagsimula yun? Ano ngayon yung sequence of events? So, lumabas yung video, lumabas sa balita, anong nangyari, Lorraine? So, nung lumabas po yung mga balita about me, marami pong kumontak sa akin, different organizations and companies and individuals as well, no? Yung related po sa nursing, so yung Philippine Nurses Association, yung isang officer po doon, kinontak po ako, and he's asking for my details because he said he wanted to nominate me for the Bayaning Nurse Award. So I was, wow. So someone from the Philippine Nurses Association, the highest body of nursing in the Philippines, wants to nominate me for an award, for a national award for nurses. So parang masaya po ako, pero at first hindi ako makapaniwala kasi kumbaga kababalik ko lang po sa nursing profession eh. Yes. Although matagal na po akong licensed, parang beginner pa rin po ako kasi ngayon lang talaga ako nag-practice talaga. Pero yun nga, masaya po ako at nagpapasalamat po ako sa Panginoon talaga na binalik na niya ako sa nursing profession. Higit pa po yung binigay niya. Binigyan pa po niya ako ng recognition. Ang ganon. And then, someone from Health Carousel Philippines, kasi ang DAISY Foundation po, it is an organization in the USA that gives the DAISY Awards to nurses. Mm-hmm. And they're expanding internationally, no, through partners in different countries. Mm-hmm. So sa Pilipinas, ang partner po ng DAISY Foundation is the Health Carousel Philippines. Okay. So someone from the Health Carousel Philippines contacted me and said that they want to nominate me for the DAISY Award. So ganun din naman nagsimula yun. Nomination din po. And now, in a sense, ako nga, I'm also, parang there's a quandary in my mind because yung DAISY Foundation is supposed to be for diseases that attack the immune system. Di ba? So, and yet, they do recognize, yung ginawa mo kasi, in a sense, has nothing to do with the immune system, but because you did something as a nurse, they actually still recognized it. So, napakaganda. Opo. Tiningnan ko po yung website ng DAISY Foundation and read the stories of previous DAISY Award honorees, no? All of them are working in the hospital and giving direct patient care to patients, no? Kumbaga parang ako lang po itong nurse na wala sa hospital na pinili nilang bigyan din ng award. Parang ganon. So it is, of course, it is humbling and it is my honor na mapili po for this award. Actually, yun yung isang napakaganda, no? Kaya yung sabi ko, iniisip ko when I was reading this, sabi ko, she was, in a sense, she was out of the main line, sabihin na natin, parang main line of the nursing profession, although you are still a nurse in a company, in a private company, doing nursing work. And yet, because of this act, ito yung na-recognize. Now,
what I want to ask you now is, sa iyong pagsasalita at sa iyong pagnanarrate, even dun sa iyong pagkasulat ng iyong story, there was really no expectation na, ginawa mo lang yon kasi gusto mo talagang tumulong. Hindi mo naman sinabi na gagawin ko to para maging bayaning nurse ako. Hindi ko nga po alam na merong Bayaning Nurse Award na tinatawag. At saka hindi po ako member ng Philippine Nurses Association before. So given that na ma-recognize ka nga, sabi mo nga the highest governing body for nurses, Philippine Nursing Association, and then this US-based foundation that honored you, and that you're overwhelmed by it. Ano ngayon ang ginawa nun sa iyong unang-una pag-iisip patungkol sa iyong profesyon na ginagampanan ngayon bilang isang nurse? At ano ang nakikita mo na magiging mga susunod na hakbangin mo moving forward because of this particular recognition? Opo. So, after being recognized, it motivated me to improve further as a nurse. So, since nakabalik na po ako sa nursing profession, gusto ko na pong ipagpatuloy ito. So, I found my direction. I found my calling. Gusto ko maging nurse. And gusto ko pa pong mag-improve at gusto ko pong makabalik sa clinical setting sana. Now, given yung present condition that you're still kind of monitoring your leukemia status, no? Sabi mo parang right now your medication's keeping it at bay, so medyo okay lang. Ayan. Ano ngayon ang parang kailangan gawin, and ano ang pakikipagtulungan sa iyong doktor para sabihin, in spite of the fact that I have this condition at kailangan ko mag-ingat dahil nga bababa din yung aking immune system, paano mong tapos sabihin na natin dinagdagan pa nitong coronavirus, hindi ba? Kaya talaga namang mahirap. So paano mo tina-timing yung pagbabalik sa full time, sabihin na natin, or yung clinical situation ng nursing? Opo. Actually, ang hematologist ko naman po, very supportive. He told me before na kung gusto mong mag-nurse sa hospital, sige, go lang. Kahit mapuyat ka, okay lang. Sabi niya. Ang mahalaga lang daw po is umiinom ako ng gamot ko to control my illness. Yun po ang sabi ng hematologist, no? And then, sa sarili ko naman po, kung babalik talaga ako sa clinical setting, of course, I have to do, double care, no, with my health. Kaya, and for sure, marorotate po ako sa mga night shift, di ba? Hindi po ba? So, rotating shift po iyan. So, sabi ko sa sarili ko, okay, I'm going to take the challenge. Hindi na ako matatakot. Kasi dati po, takot po ako na malagay sa night shift. Kasi kumbaga siguro na trauma po ako dun sa call center night shift. Ay, oo naman. Sa totoo po, yun po yung sinisisi ko kung bakit ako nagkasakit. Kasi nung nagkasakit po ako, inisip ko, bakit ba ako nagkaroon nito? Wala naman akong bisyo. Siguro dahil yung lifestyle ko dati, wala akong tulog. And in the morning, hindi rin ako natutulog. Tapos yung pagkain ko ay hindi maayos. So, yun po yung naisip ko, no? But then now, mas lumakas po yung loob ko. And yung paniniwala ko sa Diyos, yung trust, yung trust na, yung faith ko po sa Panginoon, mas lumalim. Sabi ko sa Panginoon ngayon, sige po Lord, ibalik niyo po ako sa clinical setting. Kung ilalagay man nila ako sa night shift, I will take the challenge. Hindi na po ako matatakot. Hindi na ako matatakot. So if they will put me in the night shift, I will just do extra care with myself. Pipilitin ko pong matulog ng maayos sa umaga, and I will eat the right kind of food. I will do everything to have a healthy lifestyle pa rin. Although parang ikaw ngayon on the reverse ang maghahanda nun at you will prepare yourself for that kind of a situation. Now, ang maganda nga nun kung eventually
maging head nurse ka, hindi ka na ikaw yung sa gabi, di ba? Normally ganyan daw. Pero ngayon, okay, so you're going to be looking at that, you're making certain preparations for it. At kung may mga nakikinig ngayon, may mga nakikinig sa atin, at alam ko madami pa ring mga nurses dito sa Pilipinas, no? Ano bang mga kailangang parang sabihin na nating paghahanda, knowing that there is a lot of need, no? Lalo na maraming kailangan ngayon na pas dito sa ating bansa. Ano ba ang magandang paalala natin para sa mga either nursing students or mga nurses na ngayon siguro wala pa rin sa kanilang mga mainstream nursing work? Alam ko marami pa rin nasa call center ng mga nurses ngayon. So, ang masasabi ko po sa kanila, just do what their passion is. Okay? So, kung passion po talaga nila yung pagiging nurse, then yun po yung piliin nila. Okay? Pero if it's not, then wag po nilang pilitin yung sarili nila. So first they have to know what they really want. Kailangan nilang malaman iyon. And after knowing what they want, then yun po ang sundin nila. And of course, while knowing what they want, kailangan hihingi sila ng guidance from the Lord para yung isip nila ay ma-enlighten. Para makapag-decide po sila ng maayos. Naku napaka-importante nun. Kasi nga, lalong-lalo na yung sinabi mo na when you got back into that stride, no, yung going back into nursing, parang sabi mo, parang nagkaroon ka ng direction immediately. Yung parang bumalik dun sa direction. And I think yun yung maraming hinahanap din ng iba. Kasi dahil alam ko, marami rin pumasok sa larangan ng nursing na tulad din nung sabi mo, looking for a good paying job na makakaahon sa pamilya nila, and yet later on nawawala yung direksyon. So ang prayer natin sila rin katulad mo magkaroon ng parang breakthrough dun sa kanilang opening. Now matanong ko, nung ikaw ay na-recognize, you were actually working with Medicard at the time. Nagkaroon ba ng pagbabago sa trato sa iyo diyan sa Medicard? Bayani na ba ang tawag sa iyo? Ay. Yung ibang empleyado, pabiro lang naman. Nasan po si Nurse Hero? Parang gano'n, nahanap ako. Opo, pero simula naman po kahit nung wala pa po itong insidenteng ito, and even before these awards, mabait naman po sila sa akin. Mabuti po silang lahat sa akin. Wala po akong maalalang bad memory of them. Siguro magandang malaman din ng ating mga tagapakinig. Right now in Medicard, what are you particularly doing as a company nurse? Ayan, para meron din silang background. Paano ba maging company nurse sa isang company tulad ng Medicard? Opo. So ang Medicard, it is an insurance company po, Pero although it is an insurance company, meron po itong mga satellite clinics, may mga sarili po itong clinics, and at the same time meron po itong mga client companies kung saan nagde-deploy po ng nurses doon sa mga client companies. So ako po, naka-deploy po ako sa isang client company ng Medicard, So dito sa clinic ng client company namin, every time na merong magkakasakit or mai-injure sa mga empleyado, nagpupunta po sila dito sa clinic para magpatingin sa akin. Like for example, may biglang nilagnat, then I will attend to them. Or kung may nasugat, kung may napaso, kung may inaasma, emergency situations po. No? Kasi normally itong mga empleyado dito, they are healthy. Hindi po sila sick patients kagaya sa hospital. So these are healthy people. Magpupunta lang sila sa clinic pag nagkakasakit sila or nai-injure. Opo. So yun po yung pinaka main responsibility ko. And other responsibilities include since COVID po ngayon, we're conducting COVID-19 screening sa mga employees. Pag may annual physical exam, I'm also assisting. Mga ganon. So it's more on health promotion and disease prevention po ang trabaho ko bilang company nurse. So unlike in the hospital, sa hospital kasi may sakit na ang mga pasyente.
That's Okay. right. That's So right. dito, mga healthy sila. And ang trabaho ko bilang nurse is mapanatili silang healthy. Na wag po silang magkakasakit, Mhm. no? Promoting health Mhm. and preventing disease. And in effect, in your condition, nakakatulong din. Kasi nga dahil right now, you are, sabihin natin, in an environment na hindi pa may sakit yung mga tao. Dahil nga you're trying to prevent that. So that's really a good thing. Ngayon, doon naman sa family mo, how did they react? How did they react in terms of your work now and the recognition that you receive? So, my family is very happy. Masaya po silang lahat, especially my parents. Bukod po sa masaya, proud po sila sa mga nangyari sa akin. Of course, as parents, nung ako'y magkasakit, and then nung gumagawa po ako ng mga different jobs na hindi related sa nursing, although hindi nila sabihin, I know na of course, they wish na, ay, sana makabalik siya sa nursing. Mhm. Kasi syempre, una-una, pinag-aral nila po ako ng nursing. Sila ang nagbayad ng tuition fee ko, no? Tapos nagkasakit ako, for sure, nalungkot din sila. So, ngayon na umaayos na po yung buhay ko, and yung sakit ko naman ay under control at nasa mabuting company naman po ako where I am treated well, and I'm recognized as nurse recently. So, masaya at nagpapasalamat po ang pamilya ko, especially Mhm. my parents. Of course, to God na ganito yung nangyari sa akin Oo. after all the hardships in the past. Mhm. Now, hindi ba sila nag-aagam-agam, or aren't they worried na, uy nako, nagdidesisyon si Lorraine na bumalik sa mainstream hospital clinic situation? Di ba sila kinakabahan? Ang father ko po, well, si Papa, wala naman pong masyadong sinasabi. Ang kay Papa naman po kasi, ang kay Papa naman po kasi, just, okay, do what you want to do. Parang ganon. Do what makes you happy. Parang ganon. Si Mama naman po, of course, supportive din naman ang mama ko, pero being a mother, mas mapag-alala. Natatakot po siya na, ay, baka magkasakit ka, baka mapuyat ka na naman. Baka di ka na naman makakain ng tama. Yung mga ganun po. Siyempre naman kasi a mother is a mother is a mother. Always a mother. Nako, ay tayo magkakaroon ng konting break ulit, Lorraine, and we'll be right back. Tuloy natin itong mga final moments natin sa kwentuhan natin. Yan po, ang kasama po natin ay si Mary Lorraine Pingol at siya po ang ating bayaning nurse dito sa ating palatuntunang ehemplo. Wag po kayong aalis at babalikan po natin ang ating few moments with Nurse Lorraine. Pakinggan ang Salita ng Diyos, 5 minutong pang-araw-araw na pagbabasa ng mga talata sa Biblia. Lunes hanggang Linggo, tuwing hapon, 3:00 hanggang 3:05. Makinig at itanim ang karunungan sa iyong puso. Ang Salita ng Diyos, sa pakikipagtulungan ng Touch Life Global Foundation Incorporated at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14, talatang 6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanan ito. At mula sa 2 Korinto 1, mga talatang 18 at 20. Kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata
Hango sa Biblia. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Tayo po ngayon ay nandirito sa ating palatuntunang ehemplo sa mga huling bahagi po ng ating palatuntunan at kasama nga po natin si Nurse Lorraine Pingol at siya po ang tinaguriang bayaning nurse, no? Pero bago po natin balikan si Nurse Lorraine, paalala ko lang po ulit sa inyo kung mayroon po kayong mga kakilala na tulad ni Nurse Lorraine na nagpapakita ng kagalingan ng Pilipino at pinapakita po yung kagalingan din ng kanilang profesyon. Abay, wag po kayong mag-atubili. You can send us a text message sa aming smart number 0999-223-5675. Ulitin ko po, 0999-223-5675. At dun sa aming globe number, 0916-296-6620. 0916-296-6620 o di kaya naman magpadala po kayo ng email sa amin sa dzasinfo@febc.ph. At siyempre, pwede pa rin po kayo mag-post sa ating Ehemplo FEBC Radio fan page. Lagay nyo lang po yung pangalan at yung details para naman po ma-acknowledge natin ang mga ehemplo dito sa ating bayang Pilipinas. So, going back, Lorraine, sa ating mga few moments, no? Siguro, as you answer this question, dito ko lang hihilingin na tanggalin mo yung mask mo para yung last 4 minutes lang natin para naman makita kanila, no? And kasi ang gusto kong itanong ay paano ba maging isang ehemplo, no? Ang mga tao ngayon, lalong-lalo na sa mga kabataan, nang hindi ka nag-hesitate, nagkaroon ng kaba, pero hindi ka nag-hesitate na tumugon dun sa pangangailangan ng babaeng nanganak sa roadside. So paano ba maging ehemplo sa panahon natin ngayon? Okay, so paano po ba maging ehemplo sa ibang tao? Lalo na sa mga lalo na po sa mga mas nakababata sa atin. Hindi po ba? So, ang masasabi ko po is every time po na magkakaroon tayo ng opportunity na makatulong sa ating kapwa, as long as kaya po natin yung trabaho o tungkulin na kailangan, no? Gawin lang po natin. Wag po tayong mag-hesitate. Okay? Kasi yung tulong po na ibibigay natin sa ibang tao, hindi natin alam, it could help save lives it could help save lives pala. Mm-hmm. Yun po. And at the same time, wag po tayong makakalimot na manalangin sa Panginoon kasi yung guidance niya, yun po ang magbibigay sa atin ng malinaw na kaisipan para magawa po natin yung dapat nating gawin. And every time na makakaranas tayo ng difficulty, wag tayong titigil. Magpatuloy lang po tayo and just do our best in everything that we do. Yun lamang po. Okay, nako. Yan po, napakalinaw naman yung sabi ni Lorraine. Lorraine, pwede mo nang suot yung mask mo. Alam ko may mga tao dyan. Pero ako'y nagpapasalamat kasi dahil sa tulad nga po ng sinabi niya, na yung ating pagtulong, hindi natin alam na it can actually save lives. And it is a blessing to that person na ikay tumulong. Pero ang nangyari kay Lorraine is that yung kanyang ipinakitang tulong naging blessing din sa kanya. Talagang napakaganda na bumabalik din at nakikita ng Panginoon na yung pala yung direksyon na
na gusto mong tahakin. Kaya huwag tayong mag-hesitate, sabi nga niya. At hindi po naging pagpipigil yung kanyang sakit na leukemia para magtuloy yung kanyang gawain, magtuloy yung kanyang trabaho, at ngayon ay naibalik siya sa larangan ng nursing. Nako, Lorraine, maraming salamat sa oras na binigay mo sa amin at kami natutuwa na makasama mo ngayon. Salamat din po, Kuya Dan. Nag-enjoy po ako sa show natin ngayon. Salamat po. Nako, oo. Kaya yan po, ang kausap po natin ay si Mary Lorraine Pingol, ang isang registered nurse na tawag natin ngayon ay bayaning nurse, na siya pong tumulong sa isang kapwa at siya rin po ay patuloy na gumanda ang kanyang condition, and we're praying for her na sana po'y magpatuloy yung kanyang desire na makabalik sa clinical practice ng nursing. Kaya po para sa inyong lahat, kami po'y nagpapasalamat na kayo'y sumama rin sa ating kwentuhan sa araw na ito ng bagong taon, at kami po'y nagpapasalamat, and sana po ito'y maging inspiration that this new year, 2021, ay magdadala ng bagong pag-asa po sa atin. Alam po natin lahat tayo'y nahirapan ng 2020, ngunit pagpasok ngayon ng 2021, marami pong opportunities ang hinaharap sa atin ngayon. So thank you very much kay Mary Lorraine Pingol at sa oras na binigay niya sa atin, at salamat din po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunan. At salamat din po sa ating production assistant na si Arwel Mendoza na tumulong na magbuo po nitong programang ito. At ako naman po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, na lagi pong nagpapaalalang saan man, kailanman, at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka. Kaibigan, maraming salamat at magandang bagong taon sa inyong lahat.